ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masama ang magpaganda at maging maalaga sa sarili. Ang mahalaga ay masaya ka at walang tinatapakang tao sa klase ng buhay na iyong pinili. Ikaw, kabarangay, paano mo ipinakikita ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating laging nakatutok sa inyong programa. Dante na lamang po ang itawag ninyo sa akin, Tubong Pangasinan. Libangan na po namin ang pamilya ko ang pakikinig sa Barangay Love Stories bukod sa panonood ng mga programa sa GMA7. 58 years old na po ako sa ngayon at yung kwento ko naman ay nangyari 13 taon na ang nakakalipas. Pangingisda na po ang naging hanap buhay ko noon mula nang makapagtapos ako ng high school. Meron din akong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Mando. 10 taon ang agwat naming dalawa. Pareho kami na napinitang magtrabaho sa murang edad pa lamang at hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral dahil ulilang lubos na kami. Maputi naman ako noon, Papa Dudut, at masasabi ring magandang lalaki. Pero nasunog na lamang ang balat ko sa araw dahil sa klase ng trabaho ko. Nung una ay maliit lang ang kinikita ko sa pagsama sa pangingisda. Maliit lang kasi ang bangkang ginagamit namin pero sa katagalan ay nadagdagan na rin naman yon nang isama na ako ng tiyuhin ko sa laot. May-ari siya ng malaking fishing boat at siya rin ang operator nito. Nang panahong yon, Papa Dudut, ay may kinakasama na ako. Amor na lang ang itawag namin or natin sa kanya. 11 taon ang agwat namin. Dalaga pa siya nang makilala ko at mukha pang mas bata kesa sa edad niya. Mahilig kasi siya sa mga nabibiling beauty products. Maganda siya at maganda rin ang hubog ng katawan. Nahirapan nga ako na ligawan siya noon dahil marami akong naging karibal sa kanya. 2 taon pa lang kaming nagsasama ni Amor, Papa Dudut. At dahil palagi akong nasa laot ay siya lang ang naiiwang mag-isa sa bahay. Kasama ang mga alaga kong aso na sina Batik at Brownie. Hindi pa man kami nagsasama ay alaga ko na ang mga yon. Inaabot naman ng 1 linggo o higit pa yung pangingisda namin, Papa Dudut. Pinakikisuyuan ko na lamang noon si Mando na paminsan-minsan ay bumisita sa bahay at doon na rin matulog para may makasama si Amor. Pero dahil sa trabaho nito ay bihira lang din itong makauwi. Konduktor kasi ng bus si Mando. Kadalasan ay doon na ito nakikitulog sa bahay ng kasamahan nito sa trabaho. Hindi naging madali para sa akin na palagi akong malayo kay Amor, Papa Dudut. Pero tiniis ko ang lahat para makaipon at nakontento na lamang sa ilang araw na nagkakasama kami noon bago umalis para muling sumama sa pangingisda, Papa Dudut. Ay, grabe, nakakaantok. Ang sakit pa ng buong katawan ko sa pagbubuhat ng mga isda kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Ikaw naman kasi. Pwede namang hindi ka muna sumama kahit 1 linggo lang. Pero masyado mong inaabuso yung sarili mo sa trabaho. Tingnan mo, tinanghali ka na ng uwi. Kung di ka pa nga dumating dadala na sana kita ng pananghalian dun sa fishport. Ano, gusto mo ba imasahe kita? Aba, syempre hindi ko tatanggihan yan. Pero mas maganda kung mamayang gabi na lang. Para pagkatapos ng masahe, alam mo na, sexy time naman. Gusto ko yan. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Wala nang arte-arte pa. Ay, teka, may bibigay nga pala ako sa'yo. Mukhang alam ko na kung ano yan. Excited na ako.
Ikaw talaga. Ito yung parte ko sa pinagbentahan ng isda kanina. Malaki-laki na rin to. Sa susunod maipapaayos na rin natin tong bahay. Ipapatiles ko na rin yung sahig natin para di ka na mahirapang magpunas araw-araw. Talaga? Naku, salamat mahal ah. Ayaw mo talagang napapagod ako? Dahil dyan, anong gusto mong iluto ko para mamayang hapunan? Ayoko muna ng isda ngayon. Nilagang baboy na lang siguro para makahigop ako ng mainit na sabaw. Sus, yun lang pala eh. Samahan ko na rin yan ng pork chop para ganahan ka mamaya. O siya, bihis muna ako para makapamalengke na. Pwede bang mamaya na? Halika muna. Dito ka muna sa tabi ko. Usap lang tayo sandali. Namiss kita eh. Sus, pwede naman yan mamaya. Kahit magdamag pa kung gusto mo. Mamaya ka na umalis. Marami pa namang oras para mamalengke ka eh. Pero baka wala na akong maabutan na sariwang karne sa palengke kung hapon pa ako pupunta. Mahal naman. Kahit ilang minuto lang. Sige na nga, ikaw talaga. Minsan na nga lang maglambing eh. Oh, eto na nga uupo na sa tabi mo. Kumusta ka naman dito habang wala ako? Wala bang nanggugulo o nangungulit sa'yo? Wala naman. Alam mo namang tahimik dito sa atin. Tapos karamihan pa nga ng mga nasa paligid mga kamag-anak mo lang din. Kaya nga ang dami ring nakikialam eh. Nakikialam? Sino namang nakikialam sa'yo, mahal? Naku, hayaan mo na. Kaya ko na yun. Ikaw ba? Kamusta yung pakiramdam na walang katapusang tubig lang yung nakikita mo sa laot? Okay naman. Kahit minsan nakakainip din. Tsaka namimiss kasi kita kaya excited laging umuwi. Sandali. Nasaan yung isa nating aso, si Brownie? Nandun sa labas. Pagala-gala lang naman yung isang yun. Umuuwi lang pag nagugutom na. Siyempre, alam nga naman magtrabaho yun. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Si Batik, nakita mo ba sa labas? Oo, nakita ko. Pero ba't ganun? Parang namamayat yung isang yun. Naku, parang may sakit kasi yung aso mong yun. Ay, bakit ba kasi puro na lang yung mga alaga mo yung pinag-uusapan natin? Sus, ito naman. Huwag mong sabihing nagsiselos ka sa mga aso natin. Ha? Hindi no? Kung hindi, yakapin mo nga ako. Yung mahigpit ha. Tapos samahan mo na rin ng manamis-namis na halik. Alam mo, ikaw ang aga-aga pa para dyan sa kaharutan mo. O bakit? May oras ba dapat yun? Namiss nga kita eh. Namiss din naman kita, pero pwede bang maligo ka muna? Medyo amoy daing ka na eh. Amoy kabibilad na daing pa lang naman. Papa Dudut nung una ay ayos lang sa akin kahit minsan ay napapabayaan na ni Amor ang mga alaga naming aso at yung ibang gawain sa bahay. Alam ko naman na naghahanap buhay din siya noon kaya hindi yon naging problema sa aming dalawa. Pinapaalalahanan ko na lamang siya at pinagsasabihan sa maayos na paraan para maiwasan yung hindi namin pagkakaunawaan. Noong sunod na uwi ko naman ay pinahinto ko na siya sa pagmamanicure para hindi na niya kailangang pumunta sa kung saan-saan para maghanap ng customer. Katwiran ko naman noon ay sapat na yung kinikita ko sa pangingisda para sa aming dalawa kaya hindi na niya kailangang magtrabaho pa. Pero kahit nasa bahay na lamang siya at wala nang ibang ginagawa ay naging pabaya pa rin siya noon, Papa Dudut. Bukod pa roon, ay may mga pagkakataon din na umuuwi ako na hindi si Amor ang naabutan ko sa bahay, kundi yung mga kalat na mukhang ilang araw nang hindi nalilinis. Tuwing tinatanong ko naman siya kung saan siya pumupunta ay lagi niyang inililihis ang usapan. Nagtanong-tanong ako sa iba kong kamag-anak na kapitbahay lang namin noon kung may alam sila sa madalas na pag-alis ni Amor. At hindi ko nga inaasahan nang sabihin nilang madalas nang nakikita sa sugalan ng kinakasama ko. Bagay na kahit minsan ay hindi niya nabanggit sa akin. Doon ko na rin nalaman, Papa Dudut, na ang perang iniipon namin ay unti-unti na niyang inuubos sa pagsusugal.
Nandito na ako, mahal. Pabukas naman ang pinto. Nako, mukhang wala siya rito ah. Bubuksan ko na nga lang. Teka, nasaan na nga ba yung susi ko? Eto. Nasaan kaya yung babaeng yun? Teka. Anong amoy yun? Parang nabubulok na. Anak ng tokwa! Ang daming kalat naman ito. Di man lang ba siya naglilinis ng bahay? Ay, pagod na nga sa pangingisda, ako pa maglilinis. Pambihira talaga. Mahal! Anong ginagawa mo rito? Nagkaproblema yung bangka. Kaya napaaga ako ng uwi. Ikaw, saan ka galing? Ako? Dyan lang. Pumunta lang ako sa bahay lang ng kaibigan ko. Sa bahay lang ng kaibigan mo, posturang-postura ka. Ikaw naman, masama na bang mag-ayos ngayon? Siyempre, nasanay naman talaga ako nagpapaganda bago lumabas ng bahay. Masama na ba yun ngayon? Wala akong sinasabing masama magpaganda. Ang sakin lang, bago mo sana gawin yan, asikasuhin mo muna tong bahay. Tinan mo, ang dami ng kalat. Pati mga maruruming damit kung saan-saan na lang nakalagay. Ang init naman agad ng ulo mo. Sige na, magbibihis lang ako tapos lilinisin ko na yung mga kalat na yan. Gusto mo? Pati ikaw linisan ko na rin. Para namang sinabi mo ng napakadumi ko. Ha? Naku, hindi. Ano ka ba? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Bakit ba kasing init-init masyado ng ulo mo? Magtatanong ka pa? Ikaw kayang umuwi ng pagod na pagod. Tapos dadatnan mong walang tao sa bahay. Tapos ganito pa kakalat. Mahala, medyo nakaka-offend na yan. May inaasikaso lang kasi talaga ako kaya lagi akong wala dito sa bahay. Ano ba yung inaasikaso mo? Yung para sa bago kong negosyo. Nagpapaluwagan kasi kami ng kaibigan ko para mapaikot pa yung perang iniipon natin. Di ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangang gawin yun? Ako nang bahala sa mga gastusin dito sa bahay. Yung mga aso wala na naman. Buhay pa ba ang mga yun? Ano kasi, si Batik hindi na umuwi rito. Si Brownie naman nandun sa likod ng bahay. May sakit yata. Pambihira naman, amor. Hindi mo man lang ba hinanap? Hinanap ko. Pero hindi ko na kasi nakita. Baka, napagtripan na ng mga tambay. Ano na lang ba kaya mong gawin dito? Mukhang lahat na lang napapabayaan eh. Pasensya ka na. Alam mo namang wala akong hilig sa mga hayop eh. Saka nangangagat yung mga aso mo. Ang hirap pa amuin eh. Paano nga aamo sa'yo kung di mo naman pinapakain? Hindi naman mahirap gawin yun eh. Pero hindi mo pa rin magawa. Samantalang sa pag-aayos mo, ilang oras ang inuubos mo para lang magmukha kang ganyan. Teka nga lang, Dante. May problema ka ba sa pag-aayos ko? Wala nga. Wala akong pakialam kahit maghapon kang magpaganda. Basta yung mga alaga natin, mapakain mo sa tamang oras at makapaglinis ka naman ng bahay. Ganun lang kasimple. Kasi kung kukuha pa tayo ng katulong para gumawa ng mga yon, kailan pa tayo makakaipon ng pampaayos nitong bahay? Oo na, sige na. Maglilinis na at pakakainin ko na yung mga alaga nating aso. Hahanapin ko rin uli si Batik. Pero please naman, huwag ka nang magalit. Hindi lang yun ang ikinagagalit ko. Meron pa? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na nang matapos na to. Magsabi ka nga ng totoo. Sa kaibigan ka ba talaga pumupunta? O tumatambay ka sa sugalan? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino nagsabi sa akin nun. Sagutin mo na lang yung tanong ko sa'yo. Hindi yun totoo. Ano ka ba naman, mahal? Huwag ka nang magalit dyan. Ipagluluto na lang kita ng masarap na ulam pagkatapos kong maglinis ng bahay. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling. Kasi hindi mo magugustuhan yung gagawin ko pag nagkataon. Mga padudot, bagamat pinalampas ko ang nagawa ni Amor ng panahong yon, ay hindi pa rin nawala ang pagdududa ko sa kanya. Kahit kasi hindi ko ito itanong ay meron pa rin nakapagsabi sa akin na hindi lang sa pagsusugal nauubos ang perang ibinibigay ko kay Amor, papadudot.
Bukod sa pagbili ng kung ano-anong produktong pampaganda ay sumasali na rin siya sa mga paluwagan na mga imported at may kamahalang bag para masunod ang luho niya. Wala naman sanang problema kung gagastusin niya ang pera para sa sarili niya gamit ang sarili kong pera. Pero ang hindi ko matanggap noon ay yung pagpapabaya niya sa bahay at unti-unting paglayo ng loob niya sa akin. Kahit na hindi niya sabihin ay ramdam ko noon na may nagbago na sa kanya. Hindi lang sa kilos at pananamit kundi pati na rin sa pakikitungo niya sa akin. May mga pagkakataon kasi na parang pinandidirihan niya ako. Dumagdag pa sa mga iniisip ko ang usap-usapang nakarating sa akin na meron daw lalaking kinikita si Amor tuwing umaalis ako. Gwapo raw ang lalaki at mukhang may kaya sa buhay. Pero dahil mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanya ay binaliwala ko noon ang mga naririnig ko at mas naniwala na lamang sa sinasabi niya. Inudyukan na rin ako ng tiyuhin ko na magkaroon ng sariling anak para meron ng pagkakaabalahan si Amor. Sa kagustuhan kong magkaroon na rin ng anak ay kinausap ko si Amor at sinabi ko sa kanya ang mga plano ko. Hindi lang para makabuo kami ng sarili naming pamilya, kundi dahil wala na akong nakikita pang ibang babae na makakasama ko habang buhay. Maliban sa kanya, ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pumayag naman si Amor na magkaanak na kaming dalawa. Ikinatuwa ko naman yon dahil akala ko ay tututol siya sa ideyang yon. Naging sabik na lagi ako tuwing uuwi mula sa ilang araw na pangingisda dahil inaasahan ko na noon na mabubuntis na ang kinakasama ko. Sa sobrang excited ko ng panahon na yon ay hindi pa man buntis si Amor ay pinaghandaan ko na ang mga gastusin para sa panganganak niya. Wala naman akong bisyo kaya hindi yon naging mahirap para sa akin. Hindi rin po ako ng bababae kahit minsan ay hindi maiwasang mapalapit ako sa tukso dahil sa mga kasama ko sa pangingisda na medyo makalokohan sa buhay. Nakailang subok na rin kami noon ni Amor na magkaanak. Mag-iisang taon na kami naghihintay at umaasa na mabubuntis siya pero nabigo kami ng panahon na yon. Nang patignan ko siya sa doktor ay maayos naman ang resulta at malusog din siya kaya walang nakitang dahilan kung bakit hindi siya mabuntis. Pero nung ako na ang nagpatingin sa doktor, Papa Dudut, ay halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko na baog pala ko. Mababa raw ang sperm count ko kaya hindi kami makabuo, Papa Dudut. Ay, sa wakas, nakauwi rin. Nakakapagod. Halos 2 oras din yung biyahe natin mula Alaminos hanggang dito sa Infanta. Ay. Uy, ba't ang tahimik mo dyan? Nagugutom ka na ba? Magluluto ako ng… Wala akong ganang kumain. Ay, nako. Iniisip mo ba yung sinabi ng doktor? Huwag mo na kasi masyadong isipin yun. Ay, nakakapanlumo lang kasi talaga. Excited pa naman akong magkaanak tayo tapos ako naman pala yung may problema. Huwag ka namang ganyan sa sarili mo. Wala naman may gusto nun. Kahit naman ako, umaasa rin na mabubuntis ako pero ganun talaga eh. Mukhang hindi talaga para sa atin yun. Hindi lang kasi yun ang inaalala ko, mahal. Baog ako. Ano pang kwenta ng pagiging lalaki ko kung hindi naman ako magkakaanak? Tumigil ka nga dyan. Hindi lang naman sa pagkakaroon ng anak na susukat ang pagiging lalaki ah. Mabait ka, responsableng tao at wala pang bisyo. Hindi ba pwedeng maging sukatan yon? Hindi eh. Noon ko pa gusto magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi ko pa nahahanap ang babaeng gusto kong makasama ng pangmatagalan. Tapos ngayong nahanap ko na,
Tsaka naman… Mahal naman. Pwede naman tayong mag-ampon kung gugustuhin mo lang. Hindi mo naiintindihan, mahal. Ang bigat kasi para sa akin nun eh. Yun na lang sana yung maipagmamalaki ko. Yung balang araw, may matatawag ako na anak ko. Yung sariling dugo at laman ko talaga. Nagsuggest lang naman ako. Yun na lang kasi yung alam kong paraan. Maliban na lang kung magkakaroon ng himala. May punto ka naman eh. Naiintindihan ko naman yung sinabi mo. Pero kahit kasi malaki naman ang kinikita ko sa pangingisda, hindi pa natin kakayanin yung gastos sa legal na proseso ng pag-aampon. Pwede namang hindi na lang idaan sa legal na proseso ah. Sino bang nagsabi sa'yo niyan at paniwalang paniwala ka naman? Nabanggit sa akin ni Chong dahil nagplano na rin siyang mag-ampon noon. Hindi lang magastos kundi matagal din yung proseso. Hindi naman kasi basta-basta yun gaya ng iniisip mo eh. Hindi yun kagaya lang ng pagkupkup ng mga napupulot na aso sa kalye. Na kapag inuwi mo, pinakain at inalagaan, sa'yo na. Ano nga gagawin natin? Magdasal. Huwag muna tayong tuluyang panghinaan ng loob at isipin agad na mag-ampon. Naniniwala ako na pwede pang magkaroon ng milagro, mahal. Milagro? Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako sa sinasabi ko. Ipagdarasal ko yun. Hindi ka naman siguro aakyat sa tuktok ng bundok tapos saka mo isisigaw yung hiling mo, no? Kahit ano pa yung pinaka-weirdong bagay na pwede kong gawin, gagawin ko, mahal. Dapat nga binatili na yung anak ko sa edad kong to. Pero wala eh. Sige, hindi kita pipigilan sa kung anumang balak mong gawin. Kung sa ganung paraan gagaan yung loob mo. Kahit libutin ko pa siguro lahat ng simbahan dito sa Pilipinas, matupad lang yung hiling ko. Walang kaso sa akin yun. Mahal, magpahinga ka na lang kaya muna. Hindi nga pahinga ang kailangan ko. Kahit buong 1 linggo pa akong matulog, hindi mawawala sa isip ko yung nalaman ko. Alam mo, naiintindihan ko naman yung pinagdaraanan mo ngayon. Pero sana, huwag ka naman sa akin magalit. Hindi ko rin naman ginusto na mabaog ka. Pumayag na nga ako na magkaanak tayo, di ba? Pwede ba? Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige, kung gusto mo, kahit hanggang bukas pa tayo hindi mag-usap. Walang problema. Ang hirap kasi sa'yo. Gusto mo ikaw lang yung iintindihin. Palibhasa, hindi ikaw yung may kakulangan sa ating dalawa. Kaya madali para sa'yo na sabihin yan. Alam mo, mas mabuti pang di na lang muna tayo mag-usap. Mag-isip ka kahit hanggang kailan mo gusto. Papa Dudut, hindi lang yon ang huling beses na nagkaroon kami ni Amor ng pagtatalo. Hindi kasi naging madali para sa akin na tanggapin na hindi ako magkakaanak pa. At lagi niya ring ipinipilit noon na mag-ampon na lamang kami. Siguro kung meron man sa mga nakikinig ngayon yung pareho sa sitwasyon ko ay maunawaan din ang pakiramdam ko ng panahon na yon. Para kasi sa isang tulad ko na gustong magkaanak, parang katapusan na ng mundo nang malaman ko na baog ako. Ilang araw din akong hindi makausap ng maayos at nawalan din ng ganang sumama kina Chong sa pangingisda. At dahil naiintindihan naman nila ang sitwasyon ko ay hinayaan na muna nila akong magpahinga ng ilang linggo. Malungkot din ang naging Pasko at bagong taon namin dahil wala akong ganang mag-celebrate pa ng panahon na yon. Palagi lang akong nasa bahay samantalang si Amor ay hindi noon nawawala ng lakad. Hinayaan ko naman siya na makipagkita sa mga kaibigan niya kesa naman lagi na lamang kaming nagtatalo sa bahay. Sa mga araw-araw na nasa bahay ako, Papa Dudut, ay napansin ko ang pagbabago sa ikinikilos ni Amor. Mas napapadalas ang pag-alis niya ng bahay. Tuwing umuuwi naman siya ay laging may dalang mga tsokolate o di kaya naman ay mga bulaklak. Tuwing tinatanong ko naman siya, ang sinasagot lamang niya ay bigay yon ng mga kaibigan niya. Hanggang sa umabot na nga na magkaroon kami ng pagtatalo, Papa Dudut.
Saan ka na naman galing? Nagkayayaan lang kami ng mga kaibigan ko. Napasarap lang yung kwentuhan. Ikaw, bakit gising ka pa? Di ba dapat natutulog ka na? Tigilan mo nga ako sa kalokohang yan. Araw-araw kayo nakikita ng mga kaibigan mo. Tapos inaabot pa kayo ng 10 oras ng gabi. Anong klaseng kwentuhan ba ginagawa nyo, ha? Makatanong ka naman, parang iba na yung tinutumbok mo eh. Anong gusto mong isipin ko? Maghapon kang wala rito. Ni hindi ko alam kung saan ka pumunta dahil basta ka na lang din umaalis. Ganon. Dapat pala, sa bawat oras na aalis ako, magpapaalam pa ako sa'yo. Ang higpit mo naman. Hindi kita pinaghihigpitan. Babae ka. Hindi magandang inaabot ka pa ng gabi sa labas. Tapos hindi ka man lang nagsasabi. Maghapon ako nag-aalala. Nakapagtanong-tanong pa ako sa mga kapitbahay kung may nakakita sa'yo. Pero alam mo kung anong nalaman ko? Anong nalaman mo? Kita mo na? Sa reaksyon mo pa lang na yan, halatang may itinatago ka sa akin. Kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Kesa ipamukha ko pa sa'yo yung kagaguhang ginagawa mo. Anong kagaguhan? Sinabi ko naman, di ba? Mga kaibigan ko lang yung kasama ko kanina. Hindi naman mahirap intindihin yon. Sige, pagbibigyan kita. Akin na yung cellphone mo at tatawagan ko yung sinasabi mong kaibigan. Kapag mali ako, tatanggapin ko yon. Pero kapag ikaw ang mali, hindi ko na yun palalampasin pa. Hindi. Nagpapahinga na yung tao tapos iistorbohin mo pa dahil lang dito? Talaga ba? Kung wala kang itinatago sa akin, hindi ka matatakot na kausapin ko yung sinasabi mong kaibigan. Akin na yung cellphone mo! Hindi! Kahit ano yung sabihin mo, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Ibibigay mo ng kusa? O sapilitan ko yung kukunin dyan sa bag mo? Wala akong ibibigay. Tapos ang usapan. Akala mo ba hindi ko napapansin yung pag-aayos mo? Na dati naman hindi mo ginagawa? Yan kasing hirap sa inyong mga lalaki. Pag nag-aayos kami, minamasama nyo. Pag nagmukha naman kaming losyang, maghahanap kayo ng ibang mas maganda sa amin. Alam mong di yan ang pinupunto ko. Ano? Parang masyado kasing big deal sa'yo yung pag-aayos ko eh. Kung alam mo lang, ang dami kong naririnig tungkol sa'yo. Sa pagsusugal mo, sa pagsali mo sa paluwagan ng mga mamahalin mong bag. Aanin mo ba yung mga yon? Hindi tayo mayaman. Kaya naman pala galit na galit ka. Ayaw mong gastusin ko yung pera mo. Yung mga bag na galing sa paluwagan, pwede ko rin ibenta yung mga yon pag nagipit tayo. Hindi tayo magigipit kung marunong ka magtipid at gamitin ang pera sa tama. Kung di mo ako pinatigil sa pagtatrabaho, di sana kumikita ako ng sarili kong pera at hindi ko na kailangang umasa sa'yo. Sa tono ng pananalita mo, parang pabigat lang ako sa'yo eh. Wala sanang problema sa paggastos mo kung nagagamit mo sa tama yung pinaghirapan ko. Hindi mo ba naiisip? Ang swerte-swerte mo. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, nagagawa mo lahat ng gusto mo, nabibigay lahat ng luho mo. Samantalang ako, nagtitiis ang laot kahit nakakalungkot kasi ang layo-layo ko sa'yo. Huwag ka na lang kasing magbigay kung isusumbat mo lang din naman. Kaya ko rin kumita ng sarili kong pera. Hindi tayo magtatalo at mauuwi sa sumbatan kung di ka lang sana gumagawa ng kalokohan. Wala Ayaw mo pa rin umamin. Kung ganito lang din naman tayo, mas makakabuti siguro kung lalayo muna tayo sa isa't isa. Yan ba yung gusto mo? Sige, walang problema. Ako na lang yung aalis. Dahil sa pagtatalo naming yon, Papa Dudut, ay umalis ng bahay si Amor. Hindi ko alam kung saan siya pumunta at pansamantalang nakituloy mula noong umalis siya. Pero wala pang 1 linggo ay bumalik siya at nagmakaawang patuloyin ko pa rin sa bahay ko. Hati ang emosyon ko noon dahil hindi pa rin nawawala ang galit ko sa ginawa niya. Pero sa kabilang banda ay natuwa ako na pinili pa rin niyang bumalik sa akin. Hindi ko naman siya maitatangging mahal ko pa rin siya noong panahong yon. Mas pinili ko noon na hindi na lamang pakinggan ang mga kwentong naririnig ko mula sa mga kamag-anak ko. Tutol kasi sila sa desisyon kong pabalikin si Amor. Lalo na yung kapatid kong si Mando. Baka raw kasi hindi ko nakilala yung babaeng pinatutuloy ko sa pamamahay ko. Ilang linggo mula noong magsama ulit kami ni Amor ay napadalas ang pagkahilo niya at pagsusuka tuwing umaga. Bukod pa roon ang ilang palatandaan na maaaring buntis nga siya ng panahong yon, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natuwa ako nang makumpirmang buntis si Amor. Sa pag-aakalang nagkaroon nga ng himala kahit napatunayan ng baog ako. Batid kong yung iba sa mga nakikinig ngayon ay naiinis sa paraan ng pag-iisip ko ng panahon na yon. Pero naging bulag ako sa posibilidad na hindi ko anak yung dinadala ni Amor. Dahil na rin siguro yon sa matinding kagustuhan ko na maging isang ama. Noong malaman ni Mado ang tungkol sa pagbubuntis ni Amor ay agad itong naghinala. May pagkakataon daw kasi noon na habang nasa laot ako ay naaabutan ni Mando na walang tao sa bahay tuwing uuwi ito kahit 10 oras na ng gabi. May posibilidad kasi na ilang araw ding hindi umuwi noon si Amor at bumabalik lang sa bahay kapag alam niyang pauwi na ako. Nagte-text din ako sa kanya tuwing nakakasagap na ako ng signal. At dahil nga sa mga nalaman ko ay napalitan ang sayang nararamdaman ko ng pagdududa, Papa Dudut. Nandiyan ka na pala. Halika na, naghahanda na ako ng hapunan. Sa tingin mo makakakain pa ako? Matapos kong malaman yung tungkol sa mga kalandian mo habang wala ako? Ano na naman ba yun? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Dahil marami na rin nakakita sa'yo na kung sino-sinong lalaki nakakasama mo tuwing wala ako. Paulit-ulit na lang tayo, Dante. Wala nga akong lalaki. Baka yung nakita nilang kasama ko nung araw na yun yung kasali rin sa paluwagan. Paluwagan? Huwag mo nga akong ginagago. Paluwagan ng bag? Sasali yung mga lalaking nakitang kasama mo? Alam mo, ayoko makipagtalo sa'yo. Makakasama pa sa pagbubuntis ko yung ginagawa mo. Alalahanin mo, anak mo tong dinadala ko. Ha? Bakit? Gaano ka ba kasiguradong sa akin yung dinadala mo, ha? Baka naman bunga na yan ang kalandian mo. Sige na, huwag ka nang mahiya. Aminin mo na kung sino yung ama ng bata. Wala akong kailangang aminin sa'yo. Ikaw ang ama ng batang to at hindi kung sino lang. Akala ko ba gusto mo maging tatay? Oo, gusto ko maging tatay. Pero hindi sa paraang sasaluhin ko yung bunga ng kalandian mo. Hanggang kailan mo ba ipipilit na hindi ikaw yung ama nito, ha? Naduduwag ka na ba? Kaya pinapasa mo na lang sa iba yung responsibilidad mo? Wala akong ipinapasang responsibilidad. Alam mo sa sarili mo na hindi ako ang ama niyan. O baka naman hindi mo na rin alam kung sino sa kanila. Tumigil ka na! Sumusobra ka na sa mga binibintang mo sa akin. Anong akala mo sa akin? Pokpok na basta na lang titihaya sa kung sinong makakasama ko? Nakita ka ng tiyahin ko. Nadatnan ni Mando na walang tao dito sa bahay 10 oras ng gabi at ilang beses pa yung naulit. Sige nga, ipaliwanag mo yun ngayon. Makikinig ako. Baka sakaling paniwalaan ko pa yung kasinungalingan mo. Ano? Di ka na makapagsalita? Kasi, totoo. Totoo lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Pagod na ako. Kaya kung may ginawa ka, umamin ka na lang. Hindi yung pinagmumukha mo pa akong tanga. Sabihin mo na lang sa akin yung totoo. Bakit naghanap ka pa ng iba? Sorry. Nadala lang ako ng tukso. Eh di inamin mo rin. Bakit ka natukso? Dahil ba mas gwapo sila at mas mabango? Hindi. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na lang yung totoong dahilan. Hindi ka nga nahiya nung nanlalaki ka eh. Huwag ka na magpanggap na mahiya ka pa dyan sa katawan mo. Sige. Gusto mo ng diretsahang sagot? Oo, mas gwapo sila. Mas mabango at mas magaling sa kama. Yun ba? Yun ba yung gusto mong marinig? Huwag mong sipain yung panang mesa. Sa akin kagalit, di ba? Alam mo kung bakit ako nagkakaganito? Kasi yung katwiran mo. Alam mo naman kung anong trabaho ko. Mangingisda ako, Amor. Malansa at mainit sa laot. Anong inaasahan mo pagbalik ko? Maputi at mabango pa rin ako? Hindi ako tanga.
Alam ko naman yon, pero sana hindi mo pa rin pinabayaan ang sarili mo. Tingnan mo yung itsura mo. Mapapagkamalan ka ng tatay ko. Ang lupit mo! Inibutan mo na ako sa ulo! Iniinsulto mo pa ako! Sino ba nagsimula nito? Di ba ikaw rin naman? Hindi ko yun gagawin kung nagtinu ka lang sana. Tigilan na natin to. Pagod na ako makipagtalo sa'yo. Bukas sa bukas din, umalis ka na sa pamamahay kong to. Ayoko nang makita ni anino mo rito. Papa Dudut, kung nahirapan akong tanggapin yung pagiging baog ko. Hindi ko akalaing mas mahihirapan pala ako na tanggapin ang panlulokong ginawa ng babaeng balak ko pa sanang pakasalan ng panahong yon. Umalis nga si Amor kinabukasan. Balita ko noon ay doon siya nakituloy sa bahay ng kaibigan niyang nagpapaluwagan ng mga mamahaling bag. Bukod doon ay wala na akong iba pang balita tungkol sa kanya. Mula noong mawala siya sa bahay, aminado po ako na nami-miss ko pa rin ang presensya niya. Nasanay kasi ako noon na siya ang lagi naghahanda ng pagkain namin. Sa pagkawala niya sa bahay, siya namang pagbalik ng alaga kong aso na matagal-tagal na rin hindi umuuwi. Kahit papaano ay nabawasan ang lungkot na nararamdaman ko noon. Alam ko na tama lang ang naging desisyon kong palayasin siya para ipamukha ang panlolokong ginawa niya sa akin habang nagpapakahirap akong magtrabaho para sa aming dalawa. Pero may parte sa akin na pinagsisisihan kong itinaboy ko siya. Dahil na rin siguro mahal ko pa rin siya noon sa kabila ng lahat ng maling nagawa niya. Hindi ko inaasahang babalik siya sa akin makalipas lang ang halos 1 buwan mula nang palayasin ko siya. Paulit-ulit siyang humihingi ng kapatawaran na hindi ko naman kaagad ibinigay. Tinanggap ko siya at muling pinatuloy sa bahay ko, Papa Dudut. Wala na raw kasi siyang ibang matutuluyan kaya nakiusap na lamang siya sa akin kung pwedeng makituloy pansamantala. Marupok man akong maituturing ng panahon na yon, ay hindi ko na lamang yon inisip. Lalo na't nadala na rin ako sa awang nararamdaman ko nang malamang tinakasan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Alam ko rin kasi na hindi siya babalik sa akin at makikiusap na patuloyin kung may iba pa siyang malalapitan. Inisip ko na lamang noon ang batang nasa kanyang sinapupunan na walang kamalay-malay sa ginawa niyang kalokohan. Ilang buwan ding malamig ang pakikitungo ko sa kanya at batid ko na aalis din siya kapag nakahanap na ng malilipatan, pero habang tumatagal ay mas lalo pong naging mahirap para sa akin na paalisin siya sa ganong kalagayan niya, Papa Dudut. Mamaya mo na ituloy yung pagtutupi mo ng mga damit. Mag-almusal ka na muna rito. Nagtimpla na ako ng kape. Mamaya na lang ako. Mauna ka na. Anong oras ka pa matatapos dyan? Kaya mag-almusal ka na muna. Hindi rin maganda sa buntis na nagpapalipas ng gutom. Sige. Salamat ha. Medyo hirap ka na sa pagtayo ah. Oo. Maselan kasi tong pagbubuntis ko, kaya kahit 5 buwan pa lang medyo hirap ng kumilos. Sa susunod, hayaan mo na lang yung ibang mabibigat na gawain dito sa bahay. Gawin mo kung ano lang yung kaya mo. Dito ka na muna pauuwiin si Mando para may makakasama ka tuwing aalis ako. Pwede ka rin magpatulong sa kanya sa paglilinis dito. Ha? Naku, wag na. Kaya ko naman. Tsaka nakakahiya naman sa kapatid mo kung maaabala ko pa siya Pagod din yun sa trabaho. Hayaan mo na. Nakausap ko na siya kahapon. Mamayang gabi dito na yung tutuloy pagkagaling sa trabaho. Sandali. Alalayan na kita sa pag-upo. Salamat. Kumain ka ng marami ah. Sige, salamat. Ituloy mo na lang yung pagtutupi mo ng mga damit mamaya. Ako na lang yung magluluto ng tanghalian natin. Sige.
Ikaw ang bahala. Nga pala, tuloy pa ba yung paglipat mo? Oo, tuloy naman yun. Ano kasi, kulang pa yung naitabi kong pera para sa pangrenta. Pasensya ka na kung natagalan na ako rito sa bahay mo. Huwag ka mag-alala, siguro mga 1 buwan na lang at makakaalis na rin ako. Hindi naman kita pinapaalis. Naitanong ko lang kasi sabi mo nga masela niya pagbubuntis mo. Baka lang mahirapan ka kung lilipat ka pa. Pero paano ka magkakaroon ng bagong girlfriend kung nandito pa rin ako sa bahay mo? Baka maging dahilan pa ako ng… Wala naman akong nililigawan, kaya imposibleng magkaroon ako ng girlfriend. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Ganito na lang, wag ka na munang umalis. Wala namang kaso sa akin kahit dito ka tumira hanggang sa makapanganak ka. Tutulungan na rin kita sa gastusin. Tsaka mo na lang ako bayaran kapag kaya mo na. Seryoso ka ba? Ayos lang yun sa'yo? Oo nga. Kaya asikasuhin mo na lang yung sarili mo at yung batang dinadala mo. Wala ka nang kailangan pang alalahanin. Salamat talaga ha. Hindi ko akalain na tutulungan mo pa rin ako sa kabila ng… Yan na naman tayo eh. Nakalipas na yon. Tsaka ayoko na rin pag-usapan pa. Ang mahalaga maayos ang kalagayan mo at ng batang nasa sinapupunan mo. Napakabait mo talaga, Dante. Lalo ko tuloy pinagsisisihan na niloko kita. Sana mapatawad mo pa ako. Alam mo, aaminin ko, mahal pa rin kita sa kabila ng ginawa mo. Pero masakit pa rin kasi para sa akin yun. Kaya hindi ko pa magawang magpatawad sa ngayon. Ikaw, kung makakapaghintay ka, baka sakaling bumalik pa tayo sa dati. Yun eh kung ako pa rin ang gugustuhin mong makasama. Maniwala ka man o hindi, sobrang pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. At kahit tanungin pa ako ng 100 beses, ikaw pa rin yung gugustuhin kong makasama sa buhay. Kung ganon, bigyan mo lang sana ako ng sapat na panahon. Dahil sa oras na patawarin na kita, aayain na kita magpakasal. Kung hindi ka kayang panagutan ng ama niyang dinadala mo, aakuin ko ang batang yan. Aalagaan ko kayong mag-ina. Pero sana hindi ka na maghanap pa ng iba. Hindi na. Promise, hindi na. Magpapakatino na ako. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa magiging anak natin. Papa Dudu, tinupad naman ni Amor ang pangako niya na magbabago na siya. Ibinenta na niya ang mga mamahaling bag na nakuha niya mula sa paluwagan at itinabi ang pera para sa panganganak niya. Hindi naman nagtagal ay napatawad ko na rin siya, Papa Dudut. Hindi nga pala talaga ganon kadaling magpatawad kapag mabigat ang naging kasalanan sa iyo ng isang tao. Pero nang panahon na yon ay mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Doon ko kasi napagtanto na hindi ko pala kayang mapalayo sa akin si Amor. Hindi naman ako nagsisi na binigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon dahil maganda ang naging resulta nito. Lalaki po ang sanggol na isinilang niya, Papa Dudut. At gaya ng pangako ko ay inako ko ang bata at inalagaan na parang isang tunay na anak. Pinalaki namin ito ng maayos at sinuportahan ko naman ang pag-aaral nito. Ikinasal na rin kami ni Amor nang magkaroon ng kasalang bayan sa amin. Kaya naman mas tumibay pa ang naging pagsasama naming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay binatilyo na ang anak naming si Leonard. Ipinagtapat naman ng asawa ko ang tungkol sa tunay nitong ama at hindi na yon pinatagal pa. Natuwa naman ako dahil sa murang edad pa lamang ay malawak na ang pangunawa nito. Masaya na rin ako dahil nagkaroon ako ng isang masaya at buong pamilya matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ni Amor. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana ay nagustuhan niyo po ito at kahit papaano ay kinapulutan din po ng aral. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories. Isang karangalan po na mabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko dito sa inyong programa. Number 1 po kayo sa puso naming
mga solid ninyong taga-pakinig. Maraming salamat po and God bless sa inyo, Papa Dudut. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Dante. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever